Ang isang barko ay inaatake ng ilang mga pirata kaya mabilis itong sumailalim sa isang emergency na pamamaraan upang harapin ang pag-atake. Ang mga umaatake ay nagsimulang barilin ang barko at nagsimulang umakyat dito, pinatay nila ang ilang manggagawa at ang natitira ay pumunta sa ligtas na lugar upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sa oras na yun ay biglang tumalon sa dagat mula sa barko ang sundalo na si Leng at inatake ang mga pirata sa pamamagitan ng pagbaligtad sa bangka. Itinali niya ang lahat ng mga pirata gamit ang lubid sa barko. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang sniper at binaril ang ulo ng pirata, dahilan para mailigtas niya ang barko at ang mga tao ng buong tapang. Sa ibang lugar ay makikita na ang ilang mga bahay ay ginigiba gamit ang mga excavator, habang ang mga tao ay hinihintay ang mga pulis upang mailigtas ang kanilang mga bahay. Ang excavator ay kumikilos patungo sa bahay ng isang sundalo na ang ina ay naghihintay sa kanyang anak. Pumunta sila sa harap ng makina at sinabing kailangan niya ang kanyang bahay hanggang sa makauwi ang kanyang anak. Ngunit ang driver ay walang paggalang sa pamilya ng sundalo at sinimulan nitong iharap ang makina patungo sa pamilya na walang pakialam kung masasaktan sila. Sa sandaling yun ay dumating ang ilang mga sundalo upang iligtas sila at sinabi kay Ginang Yu at Ginang Fei na si Xiao Fei ay namatay habang nakikipaglaban. Nang makita ito, ang pinuno ng gang ay lumapit sa kanila at sinabi sa sundalo na umalis na at hayaan siyang gawin ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa ulo ni Leng, ngunit sinipa siya ni Leng ng malakas dahilan para siya ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na salakayin ng sundalo ngunit ang mga pulis ay nakarating na sa lugar. Sa oras na yon ay sinabi nito kay Leng na papatayin niya ang buong pamilya kapag umalis na siya. Naawa si Leng sa kanila kaya nagpasya siyang protektahan ang buong pamilya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanyang buhay at karera sa panganib. Binunot niya ang kanyang baril at pinatay ang pinuno ng gangster na nagresulta sa pagkakasuspinde niya sa kanyang trabaho. Pagkatapos nito ay nagsimula siyang magtrabaho sa daungan, madalas niyang tinutulungan ang mga mahihirap at mga nangangailangan kabilang na ang isang batang lalaki na nagngangalang Tandy na tinatawag siyang Ninong. Kinagabihan ay nagkaroon sila ng pustahan sa inuman at pumusta ang bata sa kanya. Pagkatapos lang ng ilang segundo ay nanalo si Leng ng walang kahirap-hirap. Ang bata ay naglagay ng isa pang bote sa mesa at nagtanong kung sino pa ang gustong humamon sa kanyang ninong, kaya hinamon siya ng isa pang lalaki na nagngangalang Patrick ngunit ito ay natalo rin. Sa oras na yun ay naalala ni Leng ang babaeng minahal niya. Ang babae ay isa ring sundalo at ipinadala para sa isang misyon sa hangganan. Bago pumunta sa misyon ay hiniling niya kay Leng na pirmahan ang proposal ng kasal bago siya bumalik, ngunit sa kasamaang palad ay inatake siya habang nasa kanyang misyon at namatay sa hangganan. Nakuha niya ang bala mula sa kung saan napatay ang babae, ngunit ang ganitong uri ng bala ay hindi pa niya kailanman nakita na tila kahina-hinala. Sa kasalukuyan, siya ay patuloy na nananalo ngunit pakiramdam niya ay isa siyang walang silbi. Nagtatanong siya sa lahat ng tao ng tungkol sa bala ngunit walang nakakaalam nito. Sa ibang lugar, ang Tamata ay inaatake na ng mga rebelde kaya nagdeklara na ng emergency sa buong bansa. Nagpasya ang gobyerno na huwag sumuko at sa halip ay makipaglaban kasama ng mga hukbo. Pagbalik kay Leng ay mas mababa ng $100 ang sinahod niya mula sa may-ari ng tindahan. Tinanong niya ang may-ari tungkol dito kung saan sinabi nito sa kanya na sa ganitong uri ng sitwasyon ay normal lang ang ganoong kabayaran. Nagtanong din si Leng ng tungkol sa bala ngunit sinabi ng may-ari na hindi pa niya ito nakita. Sa ibang araw ay makikita si Leng na naglalaro ng football sa dalampasigan nang biglang inatake ng mga rebeldeng puwersa ng Afrika ang dalampasigan at sinimulang patayin ang lahat. Sinubukan ni Leng na iligtas ang kanyang sarili pati na rin si Tandy at tumakbo patungo sa tindahan, ngunit pagpasok niya sa tindahan ay napagtanto niya na ang tindahan ay nasakop na din ng mga rebelde. Pinapatay nila ang lahat ng gumagambala sa kanila kaya walang pagkakataon si Leng na iligtas ang sarili maliban sa pakikipaglaban sa kanila. Ngunit napakarami nila. Ang tanging lugar na makapagliligtas sa kanila ay ang embahada ng China kaya napagpasyahan nilang pumunta doon. Habang tumatakbo patungo sa embahada ay pinagmamasdan ni Leng ang sitwasyon na hindi maipaliwanag, may dugo at sumisigaw kung saan-saan at walang magawa si Leng tungkol dito. Naging matagumpay sila sa pagpunta sa embahada kung saan iniligtas sila ng seguridad at dinala sa loob, at maya-maya ay dumating na rin ang mga barko upang dalhin ang mga mamamayan pabalik sa China. Hiniling ng embahador sa kapitan na magpadala ng mga sundalo upang iligtas ang mga natitirang mamamayan ngunit tinanggihan ito ng kapitan. Tumawag siya sa punong ministro upang humingi ng tulong sa pagliligtas kay Dr. Chen ngunit ang punong ministro mismo ay walang magawa at siya ay pinatay din ng mga rebelde.
Nakita ni Tandy ang bandila ng China sa barko at sinubukan niyang tumakas mula roon, ngunit pinigilan ni Leng si Tandy at ipinangako sa kanya na ibabalik niya ang kanyang ina nang ligtas sa kanya. Sinabi sa kanya ng may-ari ng tindahan na naaalala na niya ang bala at ito ay ginagamit ng mga puwersang rebelde, kaya naman lumapit si Leng sa mga sundalo at sinabing ililigtas niya ang doktor na si Chen. Pagkatapos ay umalis na siya upang iligtas si Chen at ang 47 na iba pang manggagawang Tsino nang walang anumang dalang armas. Sa ibang lugar ay hindi kilala ng mga rebelde kung sino si Chen, gayunpaman ay pinilit nila ang mga mamamayan na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Isang babae na nagngangalang Rachel ang tumayo at umamin na siya si Dr. Chen sa pag-asa na hindi na sila papatay ng ibang tao. Ngunit nalantad si Dr. Chen nang tumayo upang iligtas ang kanyang buhay para lamang mabaril ng maraming beses na naging sanhi ng kanyang matinding pinsala. Sa eksaktong oras na yon, si Leng ay dumating at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Hiniling ng doktor kay Leng na protektahan ang kanyang anak na sa huli ay namatay dahil sa tindi ng epekto ng mga bala, kaya naman kinuha ni Leng ang anak nito at tumakbo mula roon kasama si Rachel. Ikinagalit ng mga rebelde nang malaman nila na ang nabaril nila ay ang totoong si Dr. Chen, dahil kailangan nila siya ng buhay. Galit na galit ang commander kaya pinatay niya ang lahat ng mga inchik, kabilang na ang lahat ng mga tao sa ospital gamit ang mga granada. Sinabi ni Leng sa kanyang commander na ang buhay ni Chen at ang iba pang mga inchik ay naisakripisyo, sinabi niya din na kasama niya si Rachel pati na din ang anak ni Chen na si Pasha. Sinabi ni Commander kay Leng na sinasabutahe ng hukbo ng mga rebelde ang lahat ng mga kalsada patungo sa hangganan at naghihintay lamang sila ng 18 oras, kapag natapos ito ay hindi na nila maililigtas si Leng at ang kanyang mga kasama. Nagmaneho si Leng papunta sa Hanbon Chinese Factory upang iligtas ang ina ni Tandy. Sinabi niya sa kanila na ang komandante ay magpapadala ng isang helicopter bukas sa pabrika upang ilikas ang lahat ng mga mamamayang Tsino. Ngunit mayroon ding mga Aprikano at hindi sapat ang isang helicopter para mailikas silang lahat. Pagkatapos ay sinimulan nilang ihiwalay ang mga inchik sa mga Aprikano ngunit nakakalungkot itong makita dahil malalapit ang loob nila sa isa't isa na parang isang pamilya. Naramdaman ni Leng ang kalungkutan na yun kaya sa halip ay ibinalita niya na kinabukasan ay aalis ang lahat. Ang mga babae at bata ay sasakay sa chopper, habang ang lahat ng lalaki ay susunod sa kanya. Dahil sa kaligayahan na ito ay nagdiwang sila, ngunit ang hukbo ng mga rebelde ay pumasok sa pabrika at inatake sila. Matapang na nilabanan ni Leng ang lahat at niligtas ang mga tao ngunit nahanap niya ang kanyang sarili na nasa panganib at napalibutan ng mga rebelde. Papatayin na sana siya ng mga ito ngunit kasabay nito ay hiniling ng kanilang General Commander na bumalik kaagad sa kampo. Nagalit ang general dahil hindi nila kayang patayin ang mga Chinese dahil kailangan nila ng suporta mula sa China sa UN Security Council. Dahil dito ay pinatay ng Rebel Army Commander na si Big Daddy ang kanilang general at inutusan ng kanyang mga sundalo na patayin si Leng at simulan ang paghahanap sa anak ng doktor na si Pasha. Sa kabilang banda ay sinabi ni Leng sa lahat ng tao, na lahat ng nakapaligid sa kanya ay laging nalalagay sa panganib, kaya hindi sila dapat magtiwala sa kanya. Sinabi din niya sa kanila na mayroon siyang kakaibang sakit na tinatawag na lamena na maaaring magdulot ng malubhang problema sa kalusugan, kaya ngayon ay gusto na ng lahat na iwasan siya. Ngunit nagpasya si Dr. Rachel na manatili kasama si Leng dahil nagtitiwala siya sa kanya, kaya naman umalis sila sa pabrika kasama si Pasha. Samantala, sa pabrika ay muling pumunta ang mga rebelde at sinimulang hanapin ang mga taong lumaban sa kanila kagabi. Pagbalik kay Rachel, sinabi niya kay Leng na si Pasha ay hindi tunay na anak ni Dr. Chen kundi ang kanyang pasyente na gumaling sa sakit na lamena. Nauna nang gumawa ng bakuna si Dr. Chen gamit ang dugo ni Pasha, at itinurok naman ni Rachel ang bakunang ito sa katawan ni Leng kahit na hindi niya alam kung ano ang mangyayari, sa paniniwala na kakampi nila ang Diyos. Nakahanap si Pasha ng lason mula sa isang puno kaya naghanda naman si Leng ng isang nakakalason na pana, at muli silang bumalik sa pabrika upang iligtas ang mga sibilyan. Nakita ni Big Daddy si Leng at sa tingin niya ay pupunta sila sa kanang bahagi ng lugar para maghintay ng helicopter, kaya dinala niya doon ang karamihan sa kanyang hukbo at iniwan ang pabrika kasama ang ilang mga rebelde sa loob. Ngunit ang plano pala ni Leng ay iligtas ang mga tao sa pabrika. Tahimik siyang umaatake gamit ang makamandag na pana at pinatay ang lahat ng mga sundalo sa loob saka sila kumuha ng maraming armas na magagamit nila. Sama-sama silang lumaban at pinatay ang lahat ng mga rebeldeng sundalo sa loob at sa labas ng pabrika. Nakipag-ugnayan din si Leng sa komandante at maya-maya ay dumating na ang helicopter sa pabrika. Hiniling ni Leng kay Rachel na sumakay na sa helicopter,
Ngunit tumanggi siya at sinabing siya ay isang doktor at siya ay nakatalaga upang tumulong sa mga nasugatan. Gayunpaman, binuhat niya ang doktor at ipinasok sa helicopter. Habang nagsisimulang lumipad ang helicopter, inatake ito gamit ang isang rocket launcher dahilan para ito ay bumagsak. Buti na lang at matagumpay na nailigtas ni Leng si Dr. Rachel mula sa helicopter. Sa kabilang banda, inatake ng hukbo ng mga rebelde ang pabrika gamit ang mga tangke at nagsimula muli ang laban at sa pagkakataong ito ay nagkaharap na sina Big Daddy at Leng. Pinalibutan ng mga kalaban na sundalo ang pabrika at pinatay ang lahat ng taong nakikita nila. Si Leng ay lubhang nasugatan at walang magawa sa nangyayari. Sa parehong oras ay inilunsad ng mga barko ng China ang mga missile patungo sa pabrika upang sirain ang buong lugar. Muling bumangon si Leng at lumaban para tulungan ang mga tao sa huling pagkakataon. Nakipaglaban siya kay Big Daddy dahil alam niyang siya ang pumatay sa kanyang pinakamamahal na babae at gusto niyang gumanti sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Habang naglalaban ay sinabi ni Big Daddy kay Leng na mamamatay siya dahil sa mga taong inililigtas niya. Pero sinabi ni Leng na ipinanganak siya para sa mga ito. Sa wakas ay nakapaghiganti na siya dahil napatay na niya si Big Daddy at nailigtas ang lahat ng mga tao, kaya ngayon ay mabilis silang nakarating sa hangganan. Habang papunta sa hangganan ay nakakita sila ng war zone at sa tingin nila ay hindi sila dito makakadaan, ngunit hiniling ni Leng na ibigay sa kanya ang watawat ng China at nagsimula silang kumilos sa pamamagitan ng pagwawagayway ng watawat sa hangin. Ibinaba ng hukbo ang kanilang mga baril nang makita nila ang watawat ng China na nagpapahintulot sa kanila na dumaan sa war zone. Sa wakas ay nakarating na sila sa hangganan ng China, si Leng ang nagligtas sa lahat ng tao, kaya naman ipinagmamalaki ng kanyang bansa na magkaroon ng isang sundalong katulad niya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!